Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 461 hanggang Kabanata 470. Kabanata 461. Ngayon, ano ang tingin ninyo sa aking panukala? Nang marinig ito, isang nakakatakot na presyon ang bumagsak sa lahat, sang-ayon. Ayaw, pero hindi sumasang-ayon. Ang kapalaran ni Shi Jinggyo ay nasa bingit na. Sino pa ang maglakas loob na hamanin ang kadakilaan ni Merong Heto ngayon? Ang pulong ngayon ay halos isang malaking piging. Bago magsimula, sino ang mag-iisip na pipilitin sila ni Merong Heto ng husto, kaya't nahuli sila sa isang mahirap na sitwasyon sa sandaling ito. Naging tahimik ang paligid, lahat ay tahimik, maging si Wu Chanzhen ay nakasara ang mga mata, kaya nagtataka ang mga tao kung ano ang iniisip niya. Gamit ang kapangyarihan ng isang tao, pinigilan niya ang grupong ito ng mga masters mula sa buong timog. Sa sandaling ito, ang prestihiyo ni Merong Heto ay tumaas sa isa pang antas sa puso ng lahat. Mukhang ayaw sagutin ng mga matatandang kaibigan ko ang tanong ko. Nakatayo si Merong Heto na nakalagay ang mga kamay sa likod niya, nakatingin sa langit. Bigla, isang nakakatakot na presyon ang pinakawalan mula sa kanyang katawan muli, at bumagsak ng direkta sa taong pinakamalapit sa kanya. Sa katawan ng Bloody Sword King. Naramdaman ng Bloody Sword King ang murderous intention ni Merong Heto sa kanya. Sa sandaling ito, biglang tumalon ang kanyang puso, at nagmadaling nagsabi, "Pinuno Merong, gusto mo kaming tumulong sa binata Merong, ipaalam mo muna sa amin ang kanyang lakas." May mga tao dito. Isang henyo na mas malakas pa ang talento kaysa sa binata Merong, kung matatalo siya ng binata Merong, ako, Bloody Sword King, ay nais na tulungan ang binata Merong. Nang marinig ito, lahat ng mata ay nakatutok kay Yehan. Alam na alam nila kung sino ang henyo na tinutukoy ng Bloody Sword King. Nang marinig ang sinabi ng Bloody Swordsman, biglang naging pangit ang mukha ni Yehan at ng iba pa. "Damn guy, sinipa niya ang bola sa amin." Ang mukha ni Leng Wufei ay napakasama, natatakot lang mamatay ang Bloody Sword King, kaya hinailan niya sila, at ngayon nakatuon si Merong Heto kay Yehan. Kung direktang pipilitin niya si Yehan, magiging mapanganib ito para sa kanila. Nakita ng lahat ang lakas ni Merong Heto kanina. Sa lakas na ipinakita ni Merong Heto, kahit ang grupo ni Yehan ay hindi naglakas loob na hamanin siya. Kapag ginawa nila, ang mga kahihinatnen ay hindi mahuhulaan. Nang ibaling ni Merong Heto ang kanyang mga mata kay Yehan, tumahimik ang mga tao sa paligid niya. Hayaan na maranasan ni Yehan at ng iba pa ang presyon ni Merong Heto, at maaari rin silang magbigay ng sipa. Tiningnan ni Merong Heto si Yehan, tumawa siya ng malakas, at sinabi, "Malinaw sa lahat ang iyong talento, ang dragon sa mga tao." Sa panahong ito, si Nolan Miitian lang sa Hilaga ang maihahambing sa shower, ngunit tuldok-tuldok. Pagkatapos, narinig kong lumitaw ang isang walang kapantay na masasamang tao sa timog. Sa mga tuntunin ng talento, walang makakahigitin sa kanya. Nagulat ako tungkol dito, ngunit walang lugar para sa dalawang tigre sa isang bundok, at isang henyo sa timog ay sapat na. Kaya, bibigyan kita ng isang pagpipilian, tulungan ang aking anak na si Chando, hindi ko alam kung sang-ayon ka o hindi. Nang marinig ang mga salita ni Merong Heto, lumamig ang mga mata ni Yehan. Kung gusto mong tulungan ni Yehan si Merong Chando, huwag kang magbiro. Nang mahina pa si Yehan, hindi siya pumili na yumuko at sumuko sa makapangyarihang Nolan Miitian. Ngayon, nagbago si Yehan mula sa isang batang agila patungo sa isang lumilipad na bayani. Ying! Paano siya susuko kay Merong Chando? Lahat ay nakatingin kay Yehan, paano niya sasagutin ang mga salita ni Merong Heto? Tanggihan ba, o sumang-ayon? Sa ilalim ng mga titig na iyon, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo upang tumingin kay Merong Heto, at sinabi ng walang pag-aalinlangan, "Gusto mo ba akong tulungan si Merong Chando?" Merong Heto, nananaginip ka, sa tingin mo kwalipikado man lang si Merong Tian na tulungan ako. Sa isang salita, masasabi na isang bato ang nagpagulo sa 1,000 alon. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, lahat ay nakatitig sa kanya ng walang kibo, ang lalaking ito ay baliw. Paano niya matatanggihan ng hayagan si Merong Heto, at binyantaan pa na hindi kwalipikado si Merong Tian? Hindi ba siya natatakot na harapin ang galit na pag-atake ni Merong Heto sa susunod? Tumawa si Merong Heto.
Tumawa siya ng malakas at malamig. Sa kauna-unahang pagkakataon, may naglakas loob na tanggihan siya ng ganito. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na portion ang nagmula sa katawan ni Merong Heto, na nilamon si Yehan. Pinipilit ang nakaraan, naglakas loob na tanggihan si Merong Heto ng ganito, tila wala ng pagnanais mabuhay ang binatang ito. Click! Nahaharap sa nakakatakot na portion ni Merong Heto, ang mga mata ni Yehan ay walang pakialam. Dumating ang presyon, tulad ng isang bundok na tumitimbang ng 10-10 milyong kattais, at hindi siya makahinga sa ilalim ng presyon. Ang baso ng alak sa kanyang kamay, direktang dinurog niya ito. Merong Heto, pinapayuhan kita na huwag kang kumilos ng walang ingat, kung hindi, talagang magagalit ka sa amin, at ang iyong pamilya Merong ay tiyak na mapapalaya sa timog. Biglang tumayo ang magkapatid na Chen, si Leng Wufei at Shaben, lahat sila ay walang pakialam, si Merong Heto ay makapangyarihan, at pagkatapos ng oras na ito ay kailangan niyang sumuko sa pangkat ng mga masters sa Southern Tiger List. Gayunpaman, hindi walang mga tao sa timog na mas malakas kaysa kay Merong Heto. Kung talagang gagalawin ni Merong Heto si Yehan, tiyak na lalabas ang Angkango. Sa oras na iyon, tiyak na masisira ang pamilya Merong, hindi na banggitin na makikilahok din ang kanilang pamilya Chen. Makakahadlang ba ang pamilya Merong sa pamilya Chen at Gu? Pamilya. Ha. Mapapalayas ba ang aking pamilya Merong sa timog? Tumawa ng malakas si Merong Heto nang marinig niya ito, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, kung ikaw lang, ang pamilya Chen, ay maaaring hindi magawa ito, mga kapatid ng pamilya Chen, iginagalang ko si Lolo Chen ng isang paa, kaya hindi ko kayo bibigyan ng problema ngayon, ngunit mas mabuting huwag makialam ang inyong pamilya Chen sa gagawin ko. Masasabi ko lang sa iyo na ang pamilya Chen at si Yehan ay mga kaalyado. Sino mang tumanggi kay Yehan ay kaaway ng pamilya Chen. Tiningnan ni Chen Tianxing si Merong Heto at nagpatuloy, gusto kong sumuko si Yehan sa kanyang mga paa, kaya bakit hindi niya gawin iyon sa kanyang sarili? Tama iyon. Sa oras na ito, si Wu Chansen, na tahimik sa lahat ng oras, ay nagsalita. Tiningnan niya si Merong Heto na may mahinang ngiti, kung gusto mong pasukuan ang iba sa iyong mga paa, mas mabuting gawin mo iyon sa iyong sarili, umaasa sa lakas ng iba, hindi ito isang malaking bagay. Panipi. Ang sinabi ni Chansen ay talagang maganda. Matapos marinig ang mga salita ni Wu Chansen, tumayo si Murong Tian na may malamig na pagngisi, pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan at sinabi, alam mo ba? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, nakayanan kong buksan ang ugat ng gobernador ng napakabilis. Salamat sa iyo, ngayon, magkakaroon ako ng magandang laban sa iyo, para makita ng mundo kung ikaw, Yehan, ang pinakamalakas. O ako, Merong Tian, ang pinakamalakas. Nang marinig ito, tumawa si Wu Chansen, at ang mga taong nakakakilala sa lakas ni Yehan ay tumawa rin. Ang talento ni Merong Chando ay talagang maganda, ngunit sa tingin ba niya na talagang kwalipikado siyang makipagkompetensya kay Yehan kung binuksan na niya ang ugat ng gobernador? Ang kasalukuyang Yehan ay isang halimaw na henyo na kahit si Wu Chansen ay hindi ganap na sigurado na patayin siya. Kumpara sa kasalukuyang Yehan, si Merong Tian, na bagong nagbukas ng governor vessel, ang agwat sa pagitan nila ay mas malayo kaysa dati. Tiningnan ni Yehan si Merong Chando, isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha at sinabi, Merong Chando, totoo lang, kahit na binuksan mo na ang ugat ng gobernador at naging isang sikat na henyo sa Hilaga at Timog, ako, Yehan, ay hinahamak ka pa rin. Kung ikukumpara kay Nalan Mietian, malayo ka sa likuran, at kung ikukumpara sa akin, mas mababa ka rin. Kung sinalan Mietian man o ako, ang kailangan lang natin ay makukuha natin sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, hindi tayo aasa sa lakas ng iba, umaasa ka sa pamilya Merong sa lahat, umaasa kay Merong Heto, anong klaseng henyo, dragon at phoenix sa mga tao. Kabanata 462. Mayabang na hayop, kaya mong komentuhan ang kakayahan ng aking kapatid. 10 katulad mo ay hindi kasing husay ni Merong Chando. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, hindi mapigilan ni Merong na magsabi ng ilang salita. Sinampal ni Gio ang mesa at tumayo. Xiao Gio, umupo ka, ito ay isang bagay sa pagitan ko at niya. Iniwan ni Merong Chando ang kanyang upuan, naglakad-lakad, at naglakad patungo sa gitna ng plaza. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Yehan at sinabing walang pakialam, Yehan-han, kung may kakayahan ka, makipagkompetensya ka ulit sa akin, huwag mo lang ipagparangalan ang iyong dila. Nang marinig ito, naglakad din si Yehan, tumingin kay Merong Chando at sinabi, ngayon, nakalaan kang matalo ulit sa akin. Subukan mo.
Isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa katawan ni Merong Chando na nagdulot sa mga tao na tumingin sa kanya. Gaano kalakas si Merong Chando, isang henyo na nagbukas ng ugat ng gobernador, narito ba siya? Mas interesado ang mga tao dito. Siyempre, kung gaano kalakas si Yehan ay isang bagay na gusto malaman ng ilang mga taong hindi alam ang kanyang lakas. Weng! Isang galit na bugzo ng hangin ang biglang umihip, at may kidlat na bilis ng kung fu, si Merong Tian ay naging isang galit na dragon, at sinuntok si Yehan sa isang lubhang nakakatakot na paraan. Ang lakas ng suntok na ito ay lampas sa kakayahan ng maraming tao. Napakagaling na, pagkatapos ng lahat, si Merong Chando ay bagong nagbukas lang ng ugat ng gobernador kamakailan, at hindi pa niya lubos na naangkop ang kapangyarihan ng maliit na gobernador. Gayunpaman, sa harap ng pag-atake ni Merong Chando, sa ilalim ng mga titig ng lahat, si Yehan ay nanatiling walang galaw, ang kanyang kalmadong mga mata ay pinapanood ang suntok ni Merong Chando na papalapit sa kanya tulad ng isang pool ng nakatayong tubig. Boom! Sa ilalim ng mga titig ng lahat, tinanggap ni Yehan ang isang matinding suntok mula kay Merong Chando sa dibdib. Ang tunog ay lubhang mapurol, ngunit sa ilalim ng suntok ni Merong Chando, pinilit ni Yehan na tiisin ang kanyang suntok matapos ang suntok, walang nangyari, ang kalmadong hitsura, na parang ang suntok ni Merong Chando kanina ay kinikiliti lamang siya. Kaya't mahina ka pa rin. Tinitingnan si Merong Chando na nagulat, galit, at ayaw sa sandaling ito, ang kamao ni Yehan ay biglang tumama sa katawan ni Merong Chando, na ipinapadpad ang kanyang katawan. Sa plaza, tiningnan ng lahat si Merong Chando na ipinapadpad ng suntok ni Yehan at nahulog sa lupa na nagsusuka ng dugo. Maliban sa ilang tao, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng lahat. Ang laki ng agwat sa pagitan ni Merong Chando at Yehan. Kahit na mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang buksan ni Yehan ang ugat ng gobernador at si Merong Chando ay bagong nagbukas lang ng ugat ng gobernador, hindi dapat ganito kalaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa, tama ba? Sa isang suntok lamang, natalo si Merong Tian, at ito ay isang nakapanghihilakbot na pagkatalo na wala siyang lakas upang lumaban. Kaya, gaano kalakas si Yehan? Nangungulila ang mga sulok ng mga mata ni Merong Heto, na parang isang nakakatakot na aura ang pinakawalan. Ang kanyang anak, na nasa 30 pa lang, ay nagbukas ng ugat ng gobernador. Ang ganitong uri ng talento ay bihira sa Huaxia, at itinuturing niya itong isang regalo. Ang pagiging isang dragon at phoenix sa mga tao, tiyak na siya ay magiging isang sobrang tao sa hinaharap, isang sobrang malakas na pag-iral, ngunit sa ilalim ng pag-atake ng binata, hindi man lang siya makakahuli ng isang galaw. Sa sandaling ito, si Merong Heto ay may nakakatakot na pagnanasang pumatay kay Yehan. Dahil gusto niyang linisin ang daan para kay Merong Chando, si Yehan ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko kay Merong Chando, at ang isa pang paraan ay ang mamatay. 10 Yehans ay hindi kasing husay ng isang Merong Chando. Lumingon si Yehan at tumawa kay Merong Gio. 10 Merong Tians ay hindi maihahambing sa isang Yehan. 10 Yehans pa rin ay hindi kasing husay ng isang Merong Chando, ngayon ay malinaw na sa isang sulyap. Nang makita niya ang titig ni Yehan, nakaramdam agad si Merong Gio ng pagsunog sa kanyang mukha. Tahimik siyang sinampal ulit ni Yehan, na nagdulot sa kanya ng pagkadismaya at nagnanais na patayin kaagad si Yehan. Ang pag-iral ni Yehan ay natigil sa kanyang lalamunan tulad ng isang tinak, na nagdulot sa kanya ng matinding kakulangan sa ginhawa. Pinuno Merong, tila hindi karapat-dapat si Merong Tian na pasukuan si Yehan sa kanya. Tumingin si Chen Tianxing kay Merong Heto at sinabi, kaya, tapos na ang bagay na ito para sa araw na ito. Gusto ng pamilya Merong na pasukuan ng iba sa amin. Makikialam ako, ngunit si Yehan ay hindi kailanman susuko. Alam mo ba, kung hindi ka susuko, mamamatay ka. Tiningnan ni Merong Heto si Yehan na may walang pakialam na mga mata, at sinabi, sa timog, ang aking anak ay sapat na, at hindi na kailangan ng isa pang Yehan. Ngayon, tatanungin kita muli, sumuko o hindi susuko. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan, pagkatapos, sasagutin kita ulit, hayaan mo akong sumuko kay Merong Chando, nananaginip ka. Nananaginip ako, ayos lang. Ang mukha ni Merong Heto ay naging malamig at mahigpit, na may murderous intent sa kanyang mga mata, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa impyerno at magsisi. Pagkatapos ng lahat, si Merong Heto ay direktang naglakad patungo sa posisyon ni Yehan. Kung gusto ng pamilya Merong na umunlad, dapat silang magkaroon ng isang henyo. Sa ngayon, ang paglitaw ni Merong Chando ay nagbibigay kay Merong Heto ng isang pagkakataon, kaya, bago magkaroon si Merong Chando ng ganap na kakayahang gumawa ng mahahalagang responsibilidad, dapat niyang alisin ang mga hadlang para kay Merong Chando.
Ang mga banta tulad ni Yehan ay hindi na dapat umiral. Nang makita si Merong Heto na naglalakad patungo kay Yehan, kumislap ang mga mata ng lahat ng panoorin nila ang eksena na ito. Si Shi Jinggayo ito kanina, at ngayon ay si Yehan naman. Pagkatapos, sino ang susunod nilang turno? Merong Heto, gusto mo bang sundin ang iyong sariling landas? Lumabas ang dalawang magkapatid na Chen Tianxing, Leng Wufei at Shaben, at ang limang tao ay malamig na tumingin kay Merong Heto. Kaya ano kung igiit mong sundin ang iyong sariling landas? Gusto kong patayin siya, kaya mo bang pigilan? Ang mga mata ni Merong Heto ay nagpalabas ng isang makapangyarihang aura, at patuloy siyang naglakad patungo kay Yehan at sa iba pa, na nakaharap kay Yehan at sa iba pa ng mag-isa. Ang Overlord ng Southern Underground World ay kasing tapang pa rin niya kay Shi Jinggayo, at ang kilos ng isang henerasyon ng mga bayani ay walang alinlangang ipinakita sa sandaling ito. Tinitingnan si Merong Heto na naglalakad patungo sa mga nakalagay ang mga kamay sa likod niya, si Yehan at ang iba pa ay may ekspresyon ng takot sa kanilang walang pakialam na mga mata. Bago sila pumunta sa Jiangcheng, orihinal nilang naisip na ang kanilang hanay ay sapat na malakas, ngunit pagkatapos nilang dumating, alam nila na, minamaliit pa rin nila ang Overlord ng Southern Underground World. Nagkatinginan ang dalawang panig, at ang labanan at pagpatay ay magkakaugnay sa mundong ito, na nagdulot sa kapaligiran na maging lubhang nakakatakot. Maingat na pinapanood sila ng mga tao sa paligid. Kabanata 463. Ngunit sa tensyonadong kapaligiran na ito, isang makapangyarihang tinig lamang ang umalingaw sa sandaling ito. Pinuno Merong, hindi maganda ang mga api ng mga bisita ng ganito. Nang marinig ang tunog, lahat ay tumingin ng mabuti at nakita na sila ay nasa isang posisyon. Sa sandaling ito, si Wu Chanzen ay nakapikit ang mga mata at tumayo, umalis sa kanyang upuan, at naglakad patungo kay Yehan at sa iba pa. Si Merong Heto ay tumawa ng may panguyam, at sinabi, Wu Chanzen, sa wakas ay pinili mong sumalungat sa akin. Sa katunayan, matagal ko na kayong hinihintay. Alam ni Merong Heto na si Wu Chanzen, na kasing yabang niya, ay hindi susuko, kaya alam niya na tiyak na tatayo si Wu Chanzen sa kanyang sarili. Sa katunayan, sa huli, ang pagtitipon ni Merong Heto ng alyansang ito ay isang malaking piging lamang upang puksain ang mga sumasalungat. Tipunin ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Southern Underground World, at patayin ang sinumang tumangging sumuko, tamad na siyang hanapin sila isa-isa. Nakita ko na iyon. Sabi ni Wu Chanzen na may mahinang ngiti, pinuno Merong, ang Hongmen Banquet na ito ay napakahusay na organisado at napakamatalino. Hayaan nating mga hindi alam ito sa simula ay pumasok sa ating sarili. Kung hindi tayo susuko, mali talaga ito. Inunat ko ang aking leeg para patayin mo. Ang Hongmen Banquet ni Merong Heto ay nakita na ng lahat ngayon. Kung magtatagumpay ang plano ni Merong Heto ngayon, kung gayon ang pamilya Merong ay tiyak na mamamahala sa Southern Underground World ngayon, dahil ang mga sumuway ay pinatay niya, at sa huli ay ang mga sumuko na lamang sa kanya ang natira, ang planong ito ay mas simple kaysa sa pagpunta sa pinto isa-isa. Siyempre, mayroong isang kinakailangan para dito, iyon ay, si Merong Heto ay dapat magkaroon ng lakas upang pigilan ang lahat. Maayos na sinabi ni Wu Chanzen, pinuno Merong, ngayon ay may lakas ng loob kang mag-ayos ng isang malaking piging para sa mga master na ito mula sa timog. Malamang, ang iyong lakas ay dapat na umabot na sa huling yugto ng gitnang gobernador. Sa huling yugto ng gitnang gobernador. Ang ilang salitang ito ay nagdulot ng pagyayelo sa mga mata ng mga naruroon. Hindi nakakagulat na naglakas loob si Merong Heto na mag-ayos ng isang napakalaking piging, at naglakas loob na pilitin sila ng ganito. Ito pala ay napakakatakot ng kanyang lakas. Maliban kay Merong Heto, walang sino man dito ang isang master sa huling yugto ng Rendo. Kahit si Wu Chanzen ay nasa unang yugto lamang ng Rendo. Sa makatuwid, gamit ang kapangyarihan ni Merong Heto, walang sino man dito ang magiging kanyang kalaban. Wu Chanzen, maganda ang iyong paningin. Sabi ni Merong Heto na may malamig na ngiti, dahil nahulaan mo ang aking lakas at naglakas loob na lumaban, tila gusto mong subukan. Kung hindi mo susubukan, paano ka magkakaroon ng pagkakataon? Matapos magsalita si Wu Chanzen, tumingin siya kay Yehan at sinabi, Bata, ayaw mo bang makipaglaban tayo sa kaaway? Mahinang ngumiti si Yehan at sinabi, dahil gusto mong sumali, Wu Chanzen, natural na hindi ako tumutol. Sa pagdaragdag pa ni Wu Chanzen, si Yehan at ang iba pa ay magiging mas tiwala. Si Wu Chanzen ay sumali, syempre ay hindi sila tatanggi. Ngayon, nasa iisang bangka na sila. Kung ang bangka ay lumubog, lahat ay maaaring mamatay. Siyempre, ang ganitong uri ng relasyon ay pansamantala lamang at ginagamit ng lahat ang isa't isa. Kapag wala na sila sa panganib, magkaribal at magkakaaway pa rin sila.
Hindi ito magbabago. Napakaganda dahil pinili mong magkaisa upang labanan ako, kung gayon mamamatay kayong lahat para sa akin. Tinitingnan si Yehan at ang iba pa, ang katawan ni Merong Heto ay biglang sumabog sa isang nakakatakot na murderous aura. Ang matangkad, makapangyarihan at marilag na lalaki ay parang isang walang talong Diyos ng digmaan. Sa sandaling ito, ang mga kapatid ng pamilya Chen, Wu Chanzhen, Leng Wufei, Shaben, at Yehan, ang anim na master ay sabay-sabay na lumabas. Ang momentum ay lubhang nakakatakot, at ang anim na figure ay parang anim na nakakatakot na bagyo. Si Merong Heto ay sumigaw ng matagal, tumingin sa langit at tumawa ng malakas, at sa susunod na sandali, gumalaw na rin siya, at lumabas na parang isang Diyos, dala ang isang kakila-kilabot na presyon, na kinagulat ng mundo, at ang nakakatakot na malaking kamay na tumatakip sa langit ay malakas na sumipa, at ang buong kawalan ay nasa hangin. Sa sandaling ito, silang lahat ay nanginginig, at ang kawalan ay tinangay ng malakas na puwersa ng palad na ito. Ang lakas ng palad na ito ay lubhang nakakatakot, at dumaan ito sa anim na tao sa isang pagwawalis na kilos. Rumble! Nahaharap sa palad ni Merong Heto, si Yehan at ang anim na master ay hindi naglakas loob na itago ang kanilang lakas at lumabas ng buong lakas. Isang pagpatay, ang nakakatakot na kapangyarihan ni Shaben, ang Dragon Scale Dagger ni Yehan. Ang mga nakasisilaw na pag-atake ay sumabog sa mundo, at ang lakas ng palad ni Merong Heto ay nakakagulat sa mundo. Sa ilalim ng gayong banggaan sa pagitan ng dalawang panig, ang kawalan ay nanginginig, at isang nakakatakot na aura ang nagwawalis sa mundo. Ang pulang carpet sa lupa ay natakpan ito ay nabaligtad, at naging pulang mga piraso na lumilipad sa hangin. Mabilis na umatras ang mga figure ni Yehan at ng iba pa. Ang pag-atake ni Merong Heto ay nakakatakot sa kanila. Ito ay dahil lamang sa napakahirap nilang pigilan ang palad na ito. Ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata ay kasing nakakatakot ng kulog. Tiningnan niya si Yehan at ang iba pa na umatras, at tumawa ng malakas, kayo anim ay naghahanap talaga ng kamatayan. Talaga bang iniisip ninyong kayong anim ay makakahadlang sa akin ngayon, hayaan kitang maranasan ang tatlong pag-atake sa langit at lupa ni Merong Heto. Pagkatapos ng lahat, si Merong Heto ay naglakad-lakad muli, ang kanyang walang pakialam na ekspresyon ay hindi itinuturing si Yehan at ang anim pa bilang mga kalaban. Tatlong pag-atake sa langit at lupa, ito ang nakakatakot na huling galaw na pinagsanayan ni Merong Heto sa kanyang pag-urong. Kahit na tatlong galaw lamang ito ay lubhang nakakatakot. Unang pag-atake. Sa ilalim ng matinding titig ng anim na tao mula kay Yehan, si Merong Heto ay gumawa ng isang galaw. Ang suntok na ito ay tila nagbukas ng mundo at binabaligtad ang mundo. Tila ang suntok ni Merong Heto ay hindi isang suntok, ngunit isang suntok na maaaring magpapangit sa araw at buwan. Kulog ng takot. Hindi maganda. Nadama ang lakas ng galaw ni Merong Heto, ang anim na tao ni Yehan ay nagyayelo ang kanilang mga mata at mabilis na umatras. Boom! Kabanata 464. Gayunpaman, si Yehan at ang iba pa ay mabilis na umatras, at ang pag-atake ni Merong Heto ay mas mabilis pa. Bagaman ang suntok na ito ay hindi tumama sa katawan, ang walang awang sigla ay nagwawalis, at lahat ito ay bumagsak kay Yehan, na nagdulot sa kanila ng pakiramdam na parang inaatake ng isang bagyo na maaaring palm unit sa katawan, ang sakit sa buong katawan ay hindi kayang tiisin. Sa mga kasamahan ni Yehan, ang magkapatid na Chen Tianxing at Wu Chanzhen ang pinakamalakas. Kaya pa rin nilang tiisin ang epekto ng suntok ni Merong Heto. Napakaputla ng kanilang mga mukha, at pagkatapos ng huling galaw ni Merong Heto, halos hindi na nila ito kayang pigilan. Nang makita ang nakakatakot na labanang ito, nang ang mga master sa listahan ng tigre sa plaza ay nagulat sa nakakatakot na lakas ni Merong Heto, iniisip din nilang umatras at sumuko. Napakasama nito, ngunit kung hindi sila susuko, ang lakas ni Merong Heto ay talagang napakakatakot. Sina Yehan at ang anim sa kanila ay nagtulungan, hindi nila mapipigilan si Merong Heto. Patayin! Si Wu Chanzhen ay bumulong ng isang mahinang ungol, ang makapangyarihang kutsilyo sa kanyang kamay ay puno ng yin chi, at ang kutsilyo ay pinutol, na parang isang multo mula sa underworld ang umaatake kay Merong Heto, at ang body ng magkapatid na Chen ay makapangyarihan sa lakas. Sikat, ang lakas ng pagsabog na pinakawalan sa isang iglap ay nagdulot ng pag-alon sa kawalan. Sina Yehan at Leng Wufei ay naglaban gamit ang kutsilyo at espada, at nagtulungan ng maayos. Si Shaben ay sumuntok ng mag-isa. Muli, anim na tao ang umaatake kay Merong Heto. Ngayon, kung hindi natalo si Merong Heto, wala sa kanila ang makakaligtas. Tungkol naman sa sitwasyon ng pagpatay kay Merong Heto, hindi na nila ito iisipin. Maaari kang maging mapagmataas na makaligtas sa aking galaw kanina.
Nang makita ang anim na figure na umaatake muli, ang makapangyarihang mga mata ni Merong Heto ay kumislap, at habang naglalakad, siya ay sumuntok sa kawalan, pangalawang suntok. Muli, si Yehan at ang kanyang koponan ay natalo ni Merong Heto. Sa pagkakataong ito, maging ang magkapatid na Chen Tianxing at Wu Chanzhen ay nasugatan. Anim na tao ang tumayo sa plaza at tumingin kay Merong Heto na may pangit na mga mukha. Ginamit nila ang kanilang buong lakas, ngunit hindi pa rin nila nasasaktan si Merong Heto kahit kaunti. Mayroon pa ba silang pagkakataong manalo sa labanang ito? Nang makita ito, maraming eksperto sa listahan ng tigre sa paligid nila ang palihim na umiling. Nahaharap kay Merong Heto, na nasa huling yugto na ng gitnang gobernador, ang mga tao dito ay walang pagkakataong manalo. Hindi makakatulong kung ang isang master ng listahan ng tigre ay pumasok. Yehan, ano pa ang hinihintay mo? Lumabas ka gamit ang iyong natatanging galaw, kung hindi, mamamatay tayong lahat ngayon. Hinawakan ni Wu Chanzhen ang dugo na tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig, walang pakialam siyang tumingin kay Yehan at sinabi, ang dahilan kung bakit siya pumipili na sumali sa kampo ni Yehan ay dahil nais niya ang mga natatanging kasanayan ni Yehan, upang magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Freak! Nang marinig ang mga salita ni Wu Chanzhen, ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Yehan. Maaari bang si Yehan ay mayroon pang ibang makapangyarihang trick na hindi pa niya ginagamit? Hindi mo na kailangang turuan ako kung paano ito gagawin. Malamig na umungol si Yehan kay Wu Chanzhen, at pagkatapos ay naglakad siya pasulong at sinabi, Merong Heto, mayroon ka pang isang galaw na hindi mo pa nagagamit, at mayroon din akong isang galaw. Kung hindi pa ito nagamit, ngayon, tingnan natin kung alin sa mga natatanging galaw ang mas makapangyarihan. Kawili-wili, pagkatapos ay tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong natatanging galaw. Mahinang ngumiti si Merong Heto, at agad, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at ang walang kapantay na sigla ay umungal mula sa kanyang katawan, na tinatakpan ang mundo, ang nakaka-overwhelm na nakakatakot na aura ay puno ng mundo ng murderous aura, na parang isang walang kapantay na Diyos ng pagpatay ay lumitaw sa milyon-milyong tropa. Ang ikatlong suntok. Ang tinig ni Merong Heto ay bumagsak, at pagkatapos ay nakita ang kanyang katawan na lumilipad sa hangin, kidlat ang bilis, gumagalaw na parang kulog, bumabagsak mula sa langit na may hindi mailalarawan na bilis ng pag-atake. Ang suntok na iyon ay nakapaloob kay Yehan, ang iba ay mahigpit na nakakulong sa kanila, walang daanan ng pagtakas, hindi nila mapipigilan ang galaw ni Merong Heto, at ang kamatayan ay malamang nasasalubong sa kanila. Hawakan siya, umungol si Yehan, at pagkatapos, ang magkapatid na Chen, Wu Chanzhen, Leng Wufei, at Shaben ay umakyat sa hangin, na ang lakas sa kanilang mga katawan ay umaalon, at ginamit nila ang kanilang huling lakas upang salubungin si Murong He. Figure ang galaw na ito. Bang 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 bang. Isang serye ng mga nakakatakot na tunog ng banggaan ang naganap sa kawalan. Matapos tumagal ng ilang segundo, sa susunod na sandali, ang lahat ng limang figure ay pinaputok. Sa itaas ng kawalan, si Merong Heto lamang ang matayog na nakatayo, na nakatingin sa lahat ng nilalang. Gayunpaman, nang malubhang masaktan ni Merong Heto ang magkapatid na Chen at iba pa, si Yehan ay lumitaw sa itaas ni Merong Heto, tulad ng isang matangkad na Diyos, na may dalawang kamay sa itaas ng kanyang mga kamay. Ang kakaibang mga apoy ay gumulong, at sa susunod na sandali, ang dalawang apoy ay bumaba at direktang tumama sa katawan ni Merong Heto. Gitnang China, lalawigan ng Hulan, ay nagaganap din ang isang malaking labanan sa sandaling ito. Sa isang inabando ng gusali, ang Chanlungwei ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mahiwagang mga tao na nakasuot ng itim na balabal at itim na sombrero. Chanlungwei, ang kanyang pag-atake ay tila lubhang marahas at mabangis, at ang kanyang pag-atake ay dapat na isang killer move. Sa inabando ng gusaling ito, mayroon ng ilang bangkay na nakahiga sa lupa, ngunit ang mga bangkay na ito ay pag-aari ng kaaway. Siyempre, ang lahat sa Chanlungwei ay pabor din. Gayunpaman, bagaman ang mga pag-atake ng Chanlungwei ay makapangyarihan, ang mga pag-atake ng grupong ito ng mahiwagang mga tao na nakasuot ng itim na balabal ay napakakaiba at hindi mahuhulaan, tulad ng mga multo, ang kanilang mga galaw ay pabago-bago, at mayroong isang mahinang itim na hangin sa pagitan ng kanilang mga pagbaril. Ang pagiging nakulong sa ganitong uri ng itim na enerhiya, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Sinubukan na ito ng Chanlungwei. Ang ganitong uri ng itim na enerhiya ay maaaring makaapekto sa kanilang isipan, kontrolin ang kanilang pag-iisip, at gawin silang mga walang emosyong naglalakad na patay. Dahil ang grupong ito ng mahiwagang mga tao na nakasuot ng itim na balabal ay nagmula sa angkan ng mangangaso ng bangkay, at ang kanilang mga pamamaraan ay kakaiba, at hindi maihahambing sa mga ordinaryong master.
Orihinal na, nalaman ng Tianlongwei na si Zhou Prajna ay nasa inabando ng gusaling ito, ngunit nang dumating sila, ang sumaubong sa kanila ay ang nakakatakot na pag-atake mula sa mga master ng angkan ng bangkay, kaya nangyari ang eksena na ito ngayon. Tela ng pagpapahusay ng kaluluwa. Nang makita na ang Tianlongwei ay napakalakas. Sa sandaling ito, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ng isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. At pagkatapos, ang mga master ng pagpatay sa bangkay sa inabando ng gusali ay agad na umatras at tumayo sa apat na direksyon ng timog silangan. Hilagang kanluran, pagkatapos, pinisil nila ang selyo gamit ang kanilang mga kamay, at binigkas ang isang sinaunang at mahiwagang wika mula sa kanilang mga bibig, at isang mahiwagang hininga ang kumalat sa nakapalibot na hangin, isang uri na maaaring makaapekto sa isipan, na parang upang mailagay ang mga tao sa ang kapangyarihan sa pagtulog ay nakapaloob sa lahat sa Tianlongwei. Matapos salakayin ng ganitong uri ng kapangyarihan, sa isang iglap, ang mga mata ng maraming tao sa Tianlongwei ay naguluhan, ang kanilang mga mata ay mapurol, at tila walang kulay ng tao sa kanilang mga mata. Hindi, umalis ka na agad. Kabanata 465. Matapos maramdaman ang ganitong uri ng pagsalakay, ang mga ekspresyon ng apat na banal na general ng dragon ni Arjun ay biglang nagbago, at pinanatili nila ang kanilang isipan, at mabilis na umatras mula sa inabando ng gusali. Pigilan sila. Sa paligid, may mga master pa rin ng angkan ng bangkay na nakapalibot sa kanila. Jiang Cheng, Merong Villa. Ang dalawang kakaibang apoy na iyon ay bumaba mula sa langit. Si Merong Heto ay nagtaas ng kanyang ulo, tiningnan niya ang dalawang apoy. Isang kakaibang kulay ang lumitaw sa kalaliman ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang kamao patungo sa langit, na nagnanais na durugin ang dalawang apoy. Ang mga apoy ay tuluyang namatay, ngunit nang ang pag-atake ng kamao ni Merong Heto ay tumama sa dalawang apoy, sa susunod na sandali, na parang gasolina ang ibinuhos sa apoy, ang dalawang apoy ay biglang sumabog, na nagiging dalawang nakakatakot na apoy. Nakabalot sa kamao ni Merong Heto, ang ganitong uri ng apoy ay kumalat sa kanyang katawan tulad ng mga uod sa Tarses, na natili. Hayop! Ang mga nakakatakot at galit na tinig ay umalangaw sa buong mundo. Ang katawan ni Merong Heto ay napalilibutan ng kakaibang apoy sa sandaling ito. Isang nakakatakot na temperatura ang nakapaloob sa mundo, na nagdulot sa lahat na maramdaman ang lakas ng apoy na iyon. Kahit na makakuha ng kaunti nito, ito ay nakamamatay. Ito ba ang huling galaw ni Yehan? Ang mga nakapalibot na mata ay nakatingin kay Merong Heto sa sandaling ito. Tila si Merong Heto ay nasugatan ng ganitong uri ng pag-atake ng apoy. Ang pag-atake ng apoy ni Yehan ay nakakatakot, na nagdulot sa mga taong nanunood ng eksena na tumitig sa apoy. Lahat sila ay nagpakita ng kaunting takot, mas malakas kaysa kay Merong Heto na nasugatan ng mga apoy. Hindi ba sila magiging mas nahihiya sa harap ng apoy na ito? Umalis. Matapos makita ang apoy ni Chiu Godgu na nakabalot kay Merong Heto, si Yehan ay sumigaw ng mahina, at nagmadali patungo sa labas ng Merong Villa, at hindi umalis hanggang sa mapigilan ni Merong Heto ang apoy ni Chiu Godgu. Mahirap umalis, sina Chen Tianxing at ang iba pa ay nagmadali rin patungo sa labas ng villa. Ang death squad na pumihil sa kanila ay hindi sila mapigilan, si Yehan at ang iba pa ay nawala sa Merong Villa sa isang iglap lamang. Hehe, kung hindi ka aalis, maaari akong umalis. Nang makita na walang galaw mula sa mga master sa listahan ng tigre, ang Bloody Sword King ay lumabas din sa Merong Villa matapos mag-iwan ng isang pangungusap. Sa ngayon, si Merong Heto ay nakabalot sa nakakatakot na apoy na iyon. Kung hindi siya aalis ngayon, kailan pa, minsan kapag si Merong Heto ay nakawala, magsisimula na siyang atakihin sila. Ang isang salita mula sa Bloody Sword King ay nagdulot sa mga master sa listahan ng tigre na umalis isa-isa. Walang sino man sa Merong Villa ang makakahadlang sa kanila maliban kay Merong Heto. Sa loob ng maikling panahon, ang buong Merong Villa, maliban sa kanilang sariling mga tao, lahat ng mga taong dumating dito para sa Hongmen Banquet ay umalis. Ang mga kakilakilabot na paso ay lumitaw sa katawan ni Merong Heto, na tinatakpan ang kanyang mukha at mga kamay. Ang mga peklat na ito ay nagdulot sa kanya ng napakasama. Ang isang plano ay nasira dahil sa iyo, Yehan, maayos ka. Susunod, hahayaan kitang matikman ang tunay na paraan ni Merong Heto sa pakikitungo sa kaaway. Tinitingnan ng magulo na plaza, ang mga mata ni Merong Heto ay puno ng nakakatakot at murderous intent. Ang Hongmen Banquet na kanyang itinayo ngayon ay tuluyang sinira ni Yehan at ng iba pa. Hindi, si Yehan ang tama. Dahil si Yehan ay nagtataglay ng nakakatakot na apoy na iyon, ang kanyang plano ngayon ay matagumpay. Hanggat si Yehan at ang iba pa ay napawi, ang natitirang mga master sa listahan ng tigre ay wala nang dapat ipag-alala.
Gayunpaman, ngayon ang lahat ng ito ay nawasak na, at lahat ay tumakas na. Gusto niyang tulungan si Merong Chando na alisin ang mga hadlang, kaya kailangan lamang niyang magplano muli at harapin ang mga ayaw sumuko. Sa Jiangcheng, si Yehan ay mahinahong nagmaneho palayo sa sasakyan, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay malamig, at may walang hangganang masamang espiritu sa kalaliman ng kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Silly Ben. Bagaman nakipaglaban siya kay Merong Heto kanina, ang lalaking ito siya ay nagtamo ng ilang mga sugat, ngunit ang ganitong uri ng pinsala ay walang gaanong epekto sa kanya, isang makapal na balat na lalaki. Nakaupo sa likurang hilera ay ang tatlong magkakapatid mula sa pamilya Chen at Leng Wufei, at tahimik silang nag-aayos ng kanilang hininga sa sandaling ito. Ang lahi ng bangkay. Ang mga mata ni Yehan ay malamig, at ang mga kamay na nakahawak sa manibela ay mahigpit na nakakuyom. Ang kakaibang mahiwagang lahi na ito ay talagang umaatake sa kanya. Sa mga ito, ano ang orihinal na intensyon ng manghahabol ng bangkay? O mayroong isang taong nagmamanipula sa lahat ng ito sa likod? Sa labanan sa pagitan ng Chanlong Wei at ng mga master ng angkan ng bangkay, 4 na dakilang general ng dragon lamang ang nakaligtas pabalik, at ang iba ay kinokontrol ng mga master ng angkan ng bangkay. Ito ay hindi magandang balita para kay Yehan. Si Merong Heto ay napakalakas. Nakita na niya ito. Kung ang Chanlong Wei ay magdurusa sa mga pagkalugi ngayon, paano haharapin ng natitira sa kanyang panig ang mga makapangyarihang kaaway na ito? Si Merong Heto, Wu Chanzen, ang Zombie Clan, Xing Yiman, at si Zug Proj na nagtatago sa isang lugar, ang mga kaaway na ito ay pawang makapangyarihan, at ngayon na may kakulangan ng mga malalakas na sundalo sa paligid niya, ang Chanlong Wei ay hindi dapat ito ay nasira ng ganito, at si Yehan ay gumamit ng maraming pagsisikap sa kanila. Isang alon pagkatapos ng isa pang alon, ang panig ni Yehan ay puno ng mga panganib. Bagaman ligtas silang umalis sa Merong Villa ngayon, si Merong Heto ay tiyak na aatake sa kanila sa hinaharap. Pagtakbo upang sumali sa kasiyahan, para kay Yehan, ito ay mas masahol pa. Gitnang China, lungsod ng Shaoyang, sa loob ng villa, si Yehan at ang iba pa ay nagmadali na pabalik mula sa Jiangcheng. Inaatake ng angkan ng bangkay ang Chanlong Wei. Nakuha niya ang balita nang umalis si Yehan sa Merong Villa. Sa ngayon, ang Chanlong Wei ay may 4 na general. Bukod doon, ang natitirang mga tao ay nasa ilalim ng kontrol ng mga master ng pagpapaalis ng bangkay. Binata Ye, nagkulang kami sa pag-iingat, parusahan mo ako. Tinitingnan ng binata na nakatalikod sa kanila, na naglalabas ng kumpletong lamig, ang 4 na si Ajun ay nahihiya. Hindi siya gumawa ng anumang karagdagang investigasyon at direktang pumatay sa nakaraan. Gayunpaman, ang balitang ito ay naging isang bitag na espesyal na dinisenyo upang harapin ang kanilang Chanlong Wei. Xiaohan, ako rin ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Hindi ako nag-isip ng mabuti at nahulog sa mga patibong ng kaaway. Bamantong hininga si Sun Bumiay. Alam niya kung gaano kahalaga ang Chanlong Wei kay Yehan. Sa ngayon, maliban sa 4 na general ng Tianlong, walang ibang nakakaalam kung buhay o patay. Hindi kayo dapat sisihin. Kalmadong sinabi ni Yehan, sinadya ng kaaway na ilabas ang peking balitang ito nang wala ako at nagmamadaling pumunta sa Merong Villa sa Jiangcheng. Tila alam niya ang lahat tungkol sa aking kinaroroonan. Gumawa tayo ng isang hakbang, ang bagay ay hindi ganoon kadali, marahil ang angkan ng Zhangxi at si Zug Proj na ay magkakaugnay. Hanzi, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Jolai na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nagtamo sila ng napakalaking pagkalugi mula nang sumunod sila kay Yehan sa underground world. Ang Chanlong Wei ay halos napawi. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos sa ngayon. Sabi ni Yehan, sa ngayon ang ating mga kaaway ay hindi lamang mga mangangaso ng bangkay, ang plano ni Merong Heto ay nabalisa na natin. Susunod, tiyak na sisimulan niyang harapin tayo, at malamang na siya mismo ang darating sa lungsod ng Shaoyang, kung magsisimula tayo ng digmaan sa angkan ng bangkay sa puntong ito, kung gayon magiging mas madali para kay Merong Heto na harapin tayo. Higit pa rito, marami pa tayong mga kaaway na palihim, marahil ay nag-aagawan din silang panoorin tayo, tuwing may pagkakataon, ang mga taong ito ay maghihintay ng pagkakataon. Kabanata 466. Hindi ba't kailangan lang nating maghintay ng ganito? Walang gana na sabi ni Jolai. Oo, ang kaya lang nating gawin ngayon ay maghintay. Sabi ni Yehan na may napakakalma na titig, may kutob ako na dahil inatake tayo ng mga mangangaso ng bangkay, maaari silang gumawa ng mga bagong hakbang sa hinaharap. Ang dapat manatiling pareho ay dapat baguhin, gusto ko talagang makita kung sino ang nasa likod ng angkan ng bangkay. Yehan, bakit hindi mo hilingin sa angkan ng Go na lumabas sa bundok?
Kung lalabas sila, malulutas ang lahat ng problema natin ngayon. Nag-isip sandali si Chen Tianxing, tumingin kay Yehan at sinabi. Nang marinig ito, umiling si Yehan at sinabi, hindi pa ako napipilit, ayaw kong gamitin ang trump card ng angkan ng gusa ngayon, hayaan mong isipin ko at tingnan kung may iba pang paraan upang malutas ang kasalukuyang problema. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lahat ay natahimik, lahat ay nakakunot ang noo at nag-iisip. Merong Heto, angkan ng zombie, Zug Prajna, Wu Chanzen, Xing Yiman. Isa-isa ang mga pangalan ng mga kalaban na ito ay lumutang sa isipan ni Yehan. Nahaharap sa mga taong ito, si Yehan ay nasa ilalim ng maraming presyon. Ang mga kalaban na ito, ano ang dapat niyang gawin ngayon? Si Yehan ay nagmumuni-muni, nag-iisip, at nag-aanalisa. Ganoon na lang, si Yehan ay nanatiling tahimik sa loob ng kalahating oras, at lahat sa villa ay naghihintay sa kanya, umaasa na makakagawa siya ng isang magandang solusyon sa kasalukuyang problema. Sa oras na ito, isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at ang sulok ng kanyang bibig ay yumuko sa isang ngiti. Nang makita ito, ang mga tao sa villa ay nagmukhang masaya. Maaari bang naisip na ni Yehan ang isang kontrapanukala? Matandang son, kontaken mo si Wu Chanzen para sa akin. Matapos manahimik sa loob ng kalahating oras, lahat ay nagulat nang magsalita si Yehan. Sa puntong ito, bakit kinokontak ni Yehan si Wu Chanzen? Ngunit si Son Bumiye ay hindi nag-atubili, at agad na nagsimulang makipag-ugnayan kay Wu Chanzen. Yehan, gusto mo bang makipagtulungan kay Wu Chanzen upang harapin si Merong Heto? Tanong ni Leng Wufei matapos mag-isip sandali. Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Sabi ni Yehan. Ginoo, si Wu Chanzen ay isang overlord, puno ng pagiging ligaw, at ang kanyang mapagmataas na personalidad ay maihahambing sa kay Merong Heto. Hindi siya magiging mas mababa sa sinuman, at gusto niya imposible na sumuko sa pamilya Merong. Kung handa siyang sumuko sa pamilya Merong, hindi niya pipiliing makipagtulungan sa amin upang harapin si Merong Heto nang siya ay nasa Merong Villa. Sa puntong ito, siya at ako ay may mga karaniwang kaaway, mga kaaway ang isang kaaway ay isang kaibigan, kahit na sina Wu Chanzen at ako ay hindi magkaibigan. Basta, huwag nating pag-usapan kung sasang-ayon si Wu Chanzen, kahit na sumang-ayon siya, ang pakikipagtulungan sa kanya ay marahil ay paghahanap ng balat mula sa isang tigre. Sabi ni Leng Wufei na nakakunot ang noo. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, pagkatapos ay kailangan nating makita kung sino ang tigre. Ngunit huwag kang mag-alala, kung si Merong Heto ay hindi mamamatay sa loob ng isang araw, si Wu Chanzen ay hindi maglakas loob na hayaan akong mamatay. Kung mamamatay ako, kailangan niyang mag-isa kumpara sa pagharap kay Merong Heto, mas gusto niyang harapin si Merong Heto kasama ko. May katuturan, ngunit kailangan nating mag-ingat laban kay Wu Chanzen bilang isang lobo. Tumango si Chen Tianxing. Pagkaraan ng ilang sandali, si Son Bumiye ay pumasok, hawak ang telepono sa kanyang kamay, at tumango kay Yehan. Matapos sagutin ang telepono, si Yehan ay ngumiti at sinabi, Chanzen, ano ang nararamdaman mong makipaglaban kay Merong Heto? Yehan, huwag kang mag-alala, hindi ka patay, si Merong Heto ay hindi patay, paano ako mamamatay muna? Tumawa ng may pang-uyam si Wu Chanzen sa kabilang linya ng telepono, at nagpatuloy, Yehan, ikaw ay isang inosente kung hindi mo kayang pakinabangan ang mga tao ng maaga, ano ang silbi ng pakikipag-ugnayan sa akin? Sabihin mo sa akin, mahalaga ang oras ko. Ngumiti si Yehan at sinabi, mabilis magsalita si Chanzen, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kong makipagtulungan kay Chanzen upang labanan si Merong Heto. Hindi ko alam kung interesado si Chanzen sa panukalang ito. Magkaisa sa akin. Sa kabilang linya ng telepono, si Wu Chanzen ay tumawa ng malakas at sinabi, Yehan, sa tingin mo ba posible na magkaisa tayo? Bakit hindi posible? Sabi ni Yehan, Chanzen, huwag kalimutan, hindi ba tayo nagkaisa laban sa kaaway ng tayo ay nasa Merong Villa? Dahil nagkaisa tayo minsan, bakit hindi tayo magkakaisa sa pangalawang pagkakataon? Hehe, tama iyon, ngunit bakit ko pipiliing makipagtulungan sa iyo? Tumawa ng may pang-uyam si Wu Chanzen at sinabi, ang aking teritoryo ay nasa Timog China, hindi sa gitnang China. Nasa gitnang China ka, at ngayon si Merong Heto ang unang haharapin, ito ay ikaw, hindi ako, kaya walang posibilidad na magkaisa tayo, Yehan, mangyaring humingi ng higit pang mga pagpapala. Nang marinig ito, tumawa rin si Yehan, at sinabi, Chanzen, hindi ko alam kung narinig mo na ang isang kasabihang tinatawag na mga labi ay patay at ang mga ngipin ay malamig, ang aking kamatayan ay maaaring mga hulugan na nawalan ka ng isang kaaway, ngunit totoo rin ito para sa iyo.
Mayroon ka ring isang walang talong kaaway, kumpara sa pagharap kay Merong Heto ng mag-isa, o pagharap sa akin, alin sa tingin mo ang dapat mong piliin? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, si Wu Chanzhen ay biglang natahimik sa telepono. Kung si Yehan ay papatayin ni Merong Heto, kung gayon ang susunod na titig ni Merong Heto ay siya. Paano niya lalabanan si Merong Heto ng mag-isa? Paano mo gustong makipagtulungan? Matapos ang ilang minutong katahimikan, malalim na sinabi ni Wu Chanzhen. Ngumiti si Yehan at sinabi, napakasimple, dalhin muna ang iyong mga tao sa washroom ng palihim, at gawin ang isang bagay para sa akin, huwag kang mag-alala, hindi kita pag-uukulan ng masama. Ibinaba ni Yehan ang telepono, tiningnan siya ni Chen Tianxing at sinabi, Yehan, ngayon si Wu Chanzhen ay sumang-ayon na sumali sa amin sa pakikitungo kay Merong Heto, ngunit ang iyong layunin ay dapat na higit pa sa isang simpleng sagot, tama ba? Siyempre hindi. Sabi ni Yehan na may ngiti, kailangan kong hilingin kay Wu Chanzhen na gumawa ng isang bagay para sa akin. Matapos niyang palihim na dalhin ang mga tao sa gitnang China, hilingin sa kanya na tulungan akong alamin ang angkan ng bangkay at ang mga tao sa likod ng angkan ng bangkay. Gusto kong gamitin si Wu Chanzhen upang pilitin ang mga tao sa likod ng angkan ng pagpapaalis. Ang mga taong nagtatago sa dilim at gumagamit ng mga trick ay mas nakakatakot sa akin kaysa kay Merong Heto, kaya kailangan kong ilabas muna ang taong ito. Tumingin si Leng Wufei kay Yehan at nagtanong, hayaan si Wu Chanzhen na pumunta at imbestigahan ang angkan ng bangkay, papayag ba siya? Oo, tiwala na sabi ni Yehan, dahil si Wu Chanzhen ay sumang-ayon na makipagtulungan sa akin, kung gayon siya at ako ay opisyal na nasa iisang bangka. Hindi maganda para sa akin. Sa kasalukuyan ay pinipigilan ako ng angkan ng bangkay, at hindi ko kayang harapin si Merong Heto ng buong puso. Hindi ito magandang bagay para kay Wu Chanzhen, maliban na lang kung siya at ako ay walang pag-aalala sa hinaharap. Bukod dito, pinapante ko si Wu Chanzhen sa China ng palihim, sa halip na hayaan siyang dumating ng may malaking pagdiriwang. Sa ganitong paraan, sa ibabaw, nasa ilalim pa rin ako ng presyon ni Merong Heto, at si Wu Chanzhen ay nasa likod lamang ng mga eksena, kaya posible na tulungan niya akong gumawa ng isang bagay ng palihim. Ang insidenteng ito, hayaan mong patuloy kung pasanin ang presyon ni Merong Heto sa maliwanag na panig ng walang anumang pag-aalala na hindi nakakasama kay Wu Chanzhen. Kabanata 467. Ang totoo lang ay naiintindihan ng lahat na ginagamit lang natin ang isa't isa. Ngayon ay mayroon tayong magkakatulad na interes. Kapag nalutas na ang problema ni Merong Heto, siya pa rin siya, at ako pa rin ako. Ang lahat ay babalik sa dati. Patuloy ni Yehan. Ang pakikipag-ugnayan kay Wu Chanzhen bilang isang alyado ay nagparamdam din kay Yehan na nabawasan ang presyon sa kanyang katawan. At least, pansamantalang nawalan siya ng isang kaaway at nakakuha siya ng isang alyado sa pakikitungo kay Merong Heto. Kahit na ang alyadong ito ay isang kaaway din. Sa makatuwid, sa mga sumunod na araw, sina Yehan at ang iba pa ay walang ginawa. Kahit na ang Chanlungwei ay buhay o patay, ang lahat ay napakapayapa. Tila hindi na inalagaan ni Yehan ang buhay o kamatayan ng Chanlungwei. Tahimik na nagbabantay laban kay Merong Heto, at least, mula sa pananaw ng mundo sa labas. Matapos imbestigahan ang abnormal na eksena na ito, ang mga tao sa likod ng mga eksena ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ano nga ba ang iniisip ni Yehan? Hindi ito mawari ng mga tao sa dilim sa loob ng ilang sandali. Anong klaseng mga trick ang ginagawa ng Yehan na ito? Hindi ba ito ang hitsura ng kanyang pag-uugali? Sa lungsod ng Shaoyang, at sa isang vilya na 2 kilometro lamang ang layo mula sa vilya kung saan nakatira sina Yehan at ang iba pa, isang babae ang nakatayo sa tabi ng bintana. Tinitingnan ng madilim na langit, dahan-dahan siyang nagmumuni-muni. Sa tabi ng babae ay nakatayo ang isang matangkad at makapangyarihang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pangalan niya ay Batwo Ko, kilala siya bilang ang number 1 general sa Hilaga, at siya ay walang kapantay sa katapangan. Miss, wala pang nakikitang anumang bagay si Yehan. Ito ay medyo lampas sa ating plano. Susunod, magpapatuloy ba tayo ayon sa plano? Sa likod ng dalawa sa kanila, isang lalaking nakasuot ng itim na may itim na sombrero ang bamulong. Sabi, natural, kailangang baguhin ang plano. Dahil ang Chanlungwei ay hindi makakaistorbo sa kanyang isipan at hahayaan siyang mahulog sa bitag, pagkatapos ay babaguhin ko ang paraan at tingnan kung gaano katagal siya mananatiling tahimik. Ang sulok ng bibig ng babae ay malamig na yumuko. Sinabi niya, Ginoo Gamyang, paano mo kinokontrol ang grupong iyon ng mga tao? Sumagot ang lalaking nakasuot ng itim na tinawag na Ginoo Gamyang, Miss, huwag kang mag-alala, kung tatamaan ka ng ating soul refining array ng pagpapaalis ng mga bangkay,
maliban na lang kung ang mga miyembro ng ating sariling angkan ay gagamit ng lihim na paraan upang malutas ito, kung hindi man ang mga taong ito ay magiging mga alipin lamang ng ating pagpapaalis ng mga bangkay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Alipin ng bangkay, isang walang kaluluwang balat sa ilalim ng ating utos. Napakaganda. Tahimik na tumango ang babae, at nagpatuloy, hayaan mong maghanda ang mga matatandang iyon, ang kanilang pagkakataong maghayganti ay darating na. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Matapos bumalik si Yehan at ang iba pa mula sa Jiangcheng, walang nangyari. Nanatili sila sa villa halos 24 na oras sa isang araw, paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa telepono kay Ye Qing, sa iba at kay Zhou Yuner. Si Han ay pupunta rin sa villa ni Xi Hanyan upang umupo at makipag-usap, ngunit matapos pumunta si Ye Han sa villa ni Xi Hanyan, kailangan niyang harapin ang mga tukso ng ilang kababaihan ng paisa-isa. Dati, sina Zhang Yuming lamang at ang 3 sa kanila, ngunit ngayon, hindi inaasahan kahit si Xi Hanyan ay sumali. Bagaman hindi siya kasing tapang ni Zhang Yuming at ng iba pa, may ilang mga pahiwatig sa kanyang mga salita. Ang totoo lang ay ang Luohua ay may intensyon at ang umaagos na tubig ay walang awa. Wala namang ginawa si Ye Han sa 4 sa kanila, at palagi siyang magalang. Ito ay lubhang nakaapekto kina Zhang Yuming at sa iba pa. Sa loob ng ilang sandali, nagtataka siya kung kaya ba talaga ni Ye Han. Gayunpaman, sa mga nakakabagot na araw na ito, isang larawan ang ipinadala sa cellphone ni Ye Han. Sa larawan, 4 na babae ang nakatali, na nakatingin sa paligid ng may takot. Tila may pagkawalang pag-asa sa mga matang iyon. Ang nagpagalit kay Ye Han ay ang 4 na babae sa larawan ay sina Xi Hanyan at ang iba pa. Nakilala lang niya ang 4 na babaeng ito ngayong umaga. Ilang oras lang ang nakalipas. Paano kaya ninakaw sina Xi Hanyan at ang iba pa? Nang makita ang 4 na larawang ito, si Ye Han ay napagalit na halos maduraj niya ang telepono sa kanyang kamay. Ano ang nangyari, Xiao Han? Nadama ang galit na pinakawalan ng katawan ni Ye Han, sina Sun Bumiye at ang iba pa ay nagtanong na may nagtatakang mga mukha. Sabi ni Ye Han na may pangit na mukha, ninakaw sina Xi Hanyan at ang iba pa. Nang marinig ito, sina Sun Bumiye at ang iba pa ay nagulat, sina Xi Hanyan at ang iba pa ay nakatira sa tabi nila, dahil mayroon pa ring mga taong napakatapang at naglakas loob na magnakaw ng mga tao sa ilalim ng kanilang mga ilong. Hanzi, nagpadala ba ang kalaban ng anumang balita? Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Zhou-Lai. Umiling si Ye Han. Matapos ipadala ng kalaban ang larawang ito, wala nang karagdagang teksto na parang upang ipaalam lamang sa kanya ang balita, at wala siyang hinihingi. Anong klaseng plano ang ginawa ng taong nasa likod ng mga eksena na nararamdaman ni Ye Han? Hindi ko alam kung kinuha nila si Xi Hanyan upang akitin siya, dapat din nilang ipaalam sa kanya. Kakaiba iyon. Sa puntong ito, sino ba talaga ang kumuha sa kanila? At wala pa silang hinihingi. Sina Leng Wufei at ang magkakapatid na Chen ay nagmukhang nagtataka rin. Malalim na sinabi ni Ye Han, sino man ang kumuha sa kanila, o ano man ang hinihingi ng mga tao sa likod ng mga eksena, dapat nating alamin kung nasaan sila ngayon. 4 sila, at hindi ko sila hahayaang magkaroon ng anumang mangyari. Ngunit wala tayong gaanong tao sa kamay ngayon, at wala tayong anumang bakas kung saan mag-iimbestiga. Sino ang nagsabi na wala na tayong natitira? Tumawa si Ye Han, at pagkatapos ay tinawagan ang numero ng telepono ni Wu Chanzhen. Ang bagay na ito ay magagawa lamang ni Wu Chanzhen. Marahil walang sino man sa likod ng mga eksena ang naisip na mayroon pa siyang trump card sa kanyang kamay, at ang trump card na ito ay hindi kailanman naisip ng sino man, si Wu Chanzhen pala ang nakatagumpakan ni Ye Han. Sa pagkakataong ito, nagkulang ako sa pag-iingat. Ibinaba ni Ye Han ang telepono ni Wu Chanzhen, at bumantong hininga siya. Hinayaan niya ang 4 na dakilang banal na general ng dragon na bantayan si Merong Heto sa mga nakaraang araw, at si Wu Chanzhen ay palihim na humahabol sa angkan ng bangkay. May isang taong umaatake sa mga taong nasa paligid niya. Ito ay isang magandang hakbang. Kung si Wu Chanzhen ay hindi nasa likod niya sa likod ng mga eksena, si Ye Han ay magiging kaguluhan dahil kailangan niyang magbantay laban kay Merong Heto, at kailangan niyang habulin ang bangkay mismo. Ang pamilya ay walang kakayahan. Kung siya ay nasa ganitong passive na sitwasyon, ito ay magiging lubhang hindi kanais-nais para kay Ye Han dahil hindi niya alam kung kailan kikilo si Merong Heto. Kapag kumilo si Merong Heto sa oras na ito, kung gayon si Ye Han ay kailangang harapin laban sa dalawang puwersa ni na Merong Heto at ng angkan ng pagpapaalis. Marahil, bukod sa kanila, kailangan din nilang harapin ang Xing Yiman na tahimik sa lahat ng oras na ito, maging si Wu Chanzhen.
Kabanata 468. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang hakbang ni Yehan ay tama rin na iniuugnay si Wu Chanzhen sa kanyang bangka upang hindi siya payagang lumaban ng mag-isa. Tila kailangan lang nating maghintay sa balita ni Wu Chanzhen sa ngayon. Nag-isip sandali si Sun Bumiye at sinabi, Xiaohan, sa tingin mo ba ang kumuha kay Miss Xe ay ang angkan ng pagpapaalis? Ngayon ay sumasalungat sila sa atin sa ibabaw. Sila ito, at ang grupong ito ng mga lalaki ay may kakaibang pamamaraan at mahirap bantayan na medyo katulad ng kanilang estilo. Sabi ni Yehan, may posibilidad, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ginagawa ito ng mga mangangaso ng bangkay. Walang sama ng loob o pag-aaway sa pagitan ko at ng mga mangangaso ng bangkay. Ang tanging posibilidad ay ang mga tao sa likod ng mga mangangaso ng bangkay at ako ay may malalim na pag-aaway, at ang taong ito ay lilito sa lalong madaling panahon pagkatapos kong isipin ito, at ang lahat ay mauunawaan sa oras na iyon. Sabi ni Jolai, Hanzi, Zugprajna. Hihilingin ba natin kay Wu Chanzhen na suriin din ito? Hindi sa ngayon. Sabi ni Yehan, bagaman nakuha ko ang balita na si Zhou Banroo ay palihim na nagpunta sa timog, hindi pa siya lumilitaw hanggang ngayon. Tiyak na siya ay nagtatago ng napakalalim. Bukod dito, ang huling pagkakataon na ang Chanlungwei ay inambush ay dahil sa pag-atake ni Zhou Banroo. Dahil sa peking balita, pinaghihinalaan ko na dapat mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan ni Zhou Banroo at ng angkan ng pagpapaalis. Gayunpaman, si Zhou Banroo ay mula sa Hilaga at ang number 1 counselor sa ilalim ni Nolan Mietian. Gamit ang kanyang kakayahan, dapat ay imposible na igalaw ang angkan ng pagpapaalis. Ito ba ang mahiwagang lahi ng angkan? Posible bang ang Xingyiman at ang mga tao mula sa angkan ng bangkay ay nagkahalo? Biglang sabi ni Chen Tianxing. Sabi ni Yehan, naisip ko na rin ang posibilidad na ito, ngunit ang posibilidad ay hindi mataas. Ang Xingyi sect ay nagmula sa Orthodox Martial Arts School, at maraming mga master sa Xingyi sect. Kung gusto nilang harapin ako, malamang na hindi sila magkakaisa sa angkan ng zombie. Si Zugprajna ay imposible, at ang Xingyiman ay imposible rin. Pagkatapos, ano ang ibig sabihin na ang lahi ng zombie ay ating kaaway? Lahat ay nakakunot ang noo. Anong klaseng sentimental na species? Matapos ibaba ni Wu Chanzhen ang telepono ni Yehan, tumawa siya ng may pang-uyam at sinabi sa kanyang sarili, madamdamin, tila ito ang iyong kahinaan, hehe, anuman, susuriin ko ito para sa iyo, isang madamdaming uri, marahil, maaari akong sumunod sa hinaharap, at ngayon, hindi ka maaaring mamatay, at least, bago mamatay si Merong Heto, hindi ka maaaring mamatay. Chanzhen, nagayos na ako, at ang ating mga tao ay nagsusumikap na mag-imbestiga. Sa likod ni Wu Chanzhen, ang Daos na may mabait na kilay ay lumapit at sinabi. Sabi ni Wu Chanzhen, sa pagkakataong ito ay malamang na ang mga manghahabol ng bangkay ang gumawa nito, at ang focus ay sa kanila. Bukod dito, may kutob ako na ang mga intensyon ng mga manghahabol ng bangkay sa pagkakataong ito ay hindi simple, at malamang na gusto nila ito. Ang buhay ng batang iyon, kaya kailangan nating bigyang pansin ang bagay na ito, hindi natin hahayaang mahulog ang maliit na bastardo na si Yehan dito, hindi ito magandang bagay para sa atin. Naiintindihan ko, Chanzhen. Tumango ang mabait na kilay na Daoist at nagpatuloy, Chanzhen, ang ating mga tao sa dilim ay nakahanap na ang angkan ng pagpapaalis ay aktibo sa lungsod ng Shaoyang kamakailan, at pinaghihinalaan ko na malamang na sila ay magtitipon sa lungsod na ito, sa kawili-wili na maging aktibo sa ilalim ng mga mata ng maliit na hayop na si Yehan. Mahinang ngumiti si Wu Chanzhen, at pagkatapos ay kinunot niya ang kanyang mga mata at sinabi. May mga eksperto sa likod ng mga manghahabol ng bangkay na nagtuturo, tila sa pagkakataong ito ang maliit na hayop ay nakakita ng isang kalaban hindi nakakagulat na gusto niyang makipagtulungan sa akin, hindi lang niya gustong harapin si Merong Heto, ngunit gusto rin niyang gamitin ako upang harapin ang mga palihim na nakikipaglaban sa kanya, isang napakatalinong bata, naglalaro siya ng 2 ibon gamit ang isang bato. Chanzhen, ibig mo bang sabihin na nilalaro tayo ng batang ito? Sabi ng Daos na may murderous look sa kanyang mga mata. Hindi naman, at least sa pakikitungo kay Merong Heto, magkapareho ang ating mga layunin. Sabi ni Wu Chanzhen, sa ngayon ay nasa dilim tayo, si Yehan ay nasa liwanag, mas malaki ang presyon sa kanya kaysa sa atin, dahil ang mga mata ni Merong Heto ay direktang mahuhulog sa kanya. Dahil nakilahok na siya, walang dahilan upang umatras. Okay lang na tulungan siya sa isang bagay. Higit pa rito, wala na tayong ibang paraan, si Merong He kung hindi ako mamamatay, hindi ako mapapanatag. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang 2 araw.
Sa loob ng 2 araw na ito, si Yehan ay hindi rin gumawa ng anumang galaw sa ibabaw. Sinaeksihan yan at ang iba pa ay dinukot, at si Yehan ay hindi gumawa ng anumang aksyon sa kanyang sarili, na nagdulot sa mga tao sa dilim na mas lalong kumunat ang noo. Nakalock, ang huling 2 aksyon ni Yehan ay lampas lamang sa kanyang pag-unawa. Sa kanyang palagay, si Yehan ay isang taong nagpapahalaga sa pagmamahal at katwiran, hindi ba dapat siyang maging ganoon kawalang utang na loob? Ngunit bakit hindi siya gumawa ng hakbang sa kanyang sarili? Talagang kalmadong tao siya. Nasa villa pa rin, ang babae ay tumawa ng may panguyam, ang kanyang maliwanag na mga mata ay kumikislap sa karunungan. Si Yehan ay hindi gumawa ng hakbang, gusto niyang akitin sina Yehan at ang iba pa na mahulog sa bitag, at ang kanilang plano na talunin sila isa-isa ay nabigo muli. Tila kailangan kong maging seryoso bago mo masimulan ang pagkilos. Tumawa ng may panguyam ang babae at sinabi, Ginoo Gamyang, tawagan mo siya at gusto niyang iligtas ang 4 na babae, hayaan mo siyang pumunta ng mag-isa halika, kung hindi, patayin ang isa sa isang araw, at makikita ko kung gaano katagal siya mananatiling tahimik. Oo, Miss, dahan-dahang umatras si Ginoo Gamyang. Ang totoo lang ay ang Miss na ito at sina Ginoo Ram at ang iba pa ay hindi alam na sa sandaling ito, sa labas ng kanilang villa, isang pares ng mga mata ang nanunood sa villang ito, at ang may-ari ng mga matang ito ay walang iba. Kumaway si Daos Tsaimei, at ang mga master ng Chansen Society na nagtatago sa dilim ay dahan-dahang umalis sa paligid ng villa. Walang nakapansin nito, at pagkatapos, ang balita ay umabot sa mga tainga ni Wu Chansen. Matapos makuha ni Wu Chansen ang balita, natural na ipinasa niya ito kay Yehan, na humihiling sa kanya na harapin ang mga mangangaso ng bangkay sa kanyang sarili. Siyempre, hindi gagawin ni Wu Chansen ang walang kabuluhang bagay na ito. Ang bagay na ito ay tungkol kay Yehan, at si Yehan ang dapat harapin ito. Ginagawa niya ito sa kanyang sarili, at tumutulong lamang siya sa gilid. Matapos marinig ni Yehan ang balita mula kay Wu Chansen, nagulat siya sandali. Ang lahi ng bangkay ay nasa ilalim mismo ng kanyang ilong, at 10 minuto lamang ang layo sa kanya. Ang mas mapanganib na lugar, mas ligtas ito. May mga pagtawa sa mukha ni Yehan. Ang mga mangangaso ng bangkay ay palihim na gumagalaw sa ilalim ng kanyang ilong. Hindi ito naisip ni Yehan. Sa kanyang palagay, ang mga mangangaso ng bangkay ay dapat na nakatago sa isang lugar sa gitnang China. Nakatingin sa kanya ng tahimik mula sa sulok, ngunit tiyak na hindi sa paligid niya. Gayunpaman, ang imposibleng posibilidad na ito ay nangyari, at ang mga bangkay ay nasa paligid ni Yehan, at palihim nilang pinapanood siya. Kabanata 469. Kung hindi nalaman ni Wu Chansen ang balitang ito, hindi ito maiisip ni Yehan. Ang mga tao sa likod ng mga eksena ay may masyadong pag-iisip at hindi naglalaro ng mga baraha ayon sa karaniwang kahulugan. Tila kailangan ko talagang pasalamatan si Wu Chansen sa pagkakataong ito. Sabi ni Yehan na may ngiti, lahat, maghanda na. Makikipagkita tayo sa mahiwagang lahi na ito at tingnan kung gaano sila kalakas. Hayaan silang magtiis ng magkakasunod na pagkatalo sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, pagkatapos lang magsalita ni Yehan, biglang tumunog ang kanyang cellphone, na nagdulot sa lahat sa villa na tumingin sa kanya. Yehan. Isang walang pakialam na tinig ang nagmula sa telepono. Ako nga, walang gana na sagot ni Yehan. Napakaganda, tila napakakalma mo, ngunit matyaga ka, wala akong pasensya, kung gusto mong iligtas ang 4 na babaeng iyon, pumunta ka mismo sa lungsod ng Xiangyang, tandaan, pinapayagan ka lang na pumunta dito ng mag-isa, kung ikaw kung maglakas loob kang magdala ng iba, hintayin mo na lang ang pagkolekta ng mga bangkay ng 4 na babaeng iyon. Kayo ba ay mga tao mula sa angkan ng bangkay? Walang gana na tanong ni Yehan. Oo, walang pag-aalinlangan na sumagot ang walang pakialam na tinig. Sa oras na ito, hindi na kailangang itago ito dahil magkikita rin tayo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yehan, gusto ko talagang malaman, walang sama ng loob sa pagitan natin, bakit mo ako gustong harapin? Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol dito. Sabi ng may-ari ng walang pakialam na tinig, tandaan, ikaw lang ang maaaring pumunta. Kung hindi ka pupunta, kung gayon papatayin ko ang isa sa 4 na babaeng ito sa isang araw. Hindi mo na kailangang pagdudahan ito, sinasabi ko ito at ginagawa ko ito. Napakaganda. Malamig na sinabi ni Yehan, sabihin mo sa akin ang address, at hahanapin kita ngayon. Matapos ibigay ng kalaban ang isang address, ibinaba ni Yehan ang telepono. Hanzi, ginawa talaga ng mga pagpapaalis, ang mga bastardo na ito. Galit na sumumpa si Jolai, at sinabi, pupunta na ba tayo sa lungsod ng Xiangyang ngayon? O sa pinagtatagwa ng mga pagpapaalis.
Kalmadong sinabi ni Yehan, dapat mayroong isang pag-ambush sa lugar na binanggit ng mga mangangaso ng bangkay. At pinapayagan lamang nila akong pumunta doon ng mag-isa, ngunit hindi natin kayang patuloy na mamuno sa ilong ng mga ito. Kapatid na Joe, mayroon kang magandang teknik sa pagkukunwari. Gusto kong magpanggap kang ako at pumunta sa lungsod ng Xiangyang, ngunit huwag kang pumunta sa lugar na ito, matapos kong harapin ang pangkat ng mga master ng pagpapaalis ng bangkay na nagpapatakbo sa ilalim ng ating mga ilong, pagkatapos ay palihim akong pupunta sa lungsod ng Xiangyang. Sige, tumango si Joe Lai. Pagkatapos, lahat ay nagsimulang maghanda para sa aksyon. Gayunpaman, may isa pang alon ng pag-akyat at pagbaba, at ang 4 na dakilang general ng dragon ay nagpadala rin ng balita sa oras na ito. Xiao Han, may mali. Matapos matanggap ang balita mula sa 4 na dakilang general ng dragon, si Sun Bumiye ay agad na kumunat ang noo. Nang marinig ito, si Jolai ay hindi nasisiyahang nagsabi, sinabi ko, matandang Sun, maaari kang magsabi ng isang bagay na mapalad sa puntong ito. Tumingin si Sun Bumiye sa lahat sa villa at sinabi, ang balita mula sa 4 na banal na general ng dragon ay dumating na si Merong Heto ay nagdala ng isang master dito. Nang marinig ito, ang mga kilay ni Yehan ay agad na kumunat ng mahigpit at gayon din ang iba. Sa oras na ito, dumating si Merong Heto. Matapos ang ilang araw na katahimikan, sa wakas ay gumalaw siya at dumiretso sa lungsod ng Xiaoyang. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa lungsod ng Xiaoyang, si Merong Heto ay hindi nag-iisa, nagdala siya ng isang grupo ng napakakatakot na mga master. Mapanlin lang, medyo mapanlin lang. Isang walang kapantay na matigas na pakiramdam ang lumitaw sa isipan ni Yehan. Ang mga kilay ni Yehan ay mahigpit na nakakunot. Kakilala lang niya ang balita tungkol sa mga bangkay dito, at hindi pa nila sinisimulan ang kanilang mga aksyon. Doon, dumating din si Merong Heto sa oras na ito. Isang ganitong pagkakatugma, ito ay may pakiramdam na itutulak siya sa gilid ng kalsada. Naranasan na ni Yehan kung gaano kalakas si Merong Heto. Kahit na ang apoy ni Chiyu Godgo ay makakasakit sa kanya, ang apoy na pinakawalan ng kasalukuyang lakas ni Yehan ay hindi magdudulot ng banta sa buhay ni Merong Heto. Sa oras na ito, namimiss na ni Yehan ang maliit na tigre. Kung ang maliit na bagay ay nasa Washang, marahil ay hindi siya magiging gaanong mahirap na harapin si Merong Heto tulad ng ngayon. Kumunat ang noo ni Jolai at sinabi, talagang oras na para dumating ang matandang Merong Heto. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong maghintay dito para sa pagdating ni Merong Heto? O patuloy na harapin ang mga mangangaso ng bangkay? Maliban kay Yehan, mahirap para sa lahat na sagutin ang tanong na ito, dahil sa isang panig ay ang mga babaeng inaalagaan ni Yehan, at sa kabilang panig ay ang makapangyarihang kaaway na si Merong Heto. Ayon sa orihinal na plano, mabilis na labanan at mabilis na desisyon. Kalmadong sinabi ni Yehan, ang Jiangcheng ay kalahating araw ang layo mula dito. Sa panahong ito, dapat nating alisin ang mga master ng bangkay sa lungsod ng Xiaoyang, kung hindi man si Merong He sa pagdating ng mapa, ang sitwasyon na haharapin natin ay magiging mas mapanganib pa. Tahimik na tumango ang lahat na may murderous look sa kanilang mga mukha. Kung hindi nila kayang mabuhay ang mapanganib na labanang ito, kung gayon ang lahat ay mawawala. Matapos iutos ang mga bagay dito, nagkunwari rin si Yehan at binago ang kanyang orihinal na hitsura. Si Jolai, isang magnanakaw, ay napakahusay sa pagkukunwari. Ang ikalimang malaking lalaki ay si Yehan. Kabanata 470. Pagkatapos, ang Aihan na nagbihis ni Jolai ay lumabas at nagpunta sa lungsod ng Xiangyang ng mag-isa. Mayroon pa ring distansya na pupuntahan sa lungsod ng Xiangyang. Kung ang bagay dito ay maayos na haharapin sa oras, hindi na huli para kay Yehan na magmadaling pumunta doon ng tahimik. Ang labanang ito, dapat tayong gumawa ng mabilis na desisyon, makipagkarera sa oras, at pagkatapos ay pumunta upang makipagkita kay Merong Heto. Siyempre, hindi naman sa hindi inaalagaan ni Yehan ang kaligtasan ni Xi Hanyan at ng iba pa, ang totoo ay ang mga master ng pagpapaalis ng bangkay ay nagpapatakbo sa ilalim ng kanyang ilong, at si Yehan ay talagang nag-aalala kung hindi niya sila aalisin. Walang tunog, sina Yehan at ang kanyang grupo ay nawala rin sa villa. Kahit na ang mga pagpapaalis na gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang obserbahan ang villa ni Yehan ay hindi napansin ito. Siyempre, bago umalis, tumawag din si Yehan kay Wo Chanson, at ang nilalaman ay ilang maikling pangungusap lamang. Dumating na si Merong Heto, kung gusto mong harapin siya, tulungan mo muna akong patayin ang angkan ng bangkay, kung hindi, lahat tayo ay kailangang matapos ang paglalaro. Para kay Yehan, ang labanang magsisimula ngayon ay isang blitzkrieg. Ang bawat segundo ay mahalaga, at ang labanan ay mabilis.
Wala nang gaanong oras na natitira para sa kanya. Ang lugar kung saan nagtatago ang mga pagpapaalis ay nasa isang vilya na 2 kilometro ang layo mula sa vilya ni Yehan, kaya, hindi nagtagal, sina Yehan at ang iba pa ay dumating dito. Nang tumingin sa vilya mula rito, nakita nila sa loob, ang mga master ng angkan ng bangkay ay tila naghahanda para sa isang bagay. Miss, umalis na si Yehan, at siya lang ang pupunta sa lungsod ng Xiangyang, dapat ba nating atakehin ang mga tao ni Yehan ngayon? Sa villa, sa likod ng babae, si Ginoo Gamyang ay nagsabi, ito ang kanilang plano, hayaan si Yehan na pumunta sa lungsod ng Xiangyang ng mag-isa, at ang grupo ng mga master sa ilalim ng mga kamay ni Yehan ay mananatili dito, at sila ang namamahala upang harapin ang grupo ng mga tao sa ilalim ng mga kamay ni Yehan. Si Yehan ay nagpunta sa lungsod ng Xiangyang ng mag-isa, at natural na mayroong isang taong naroon upang harapin si Yehan. Gawin natin ito kapag umalis na siya sa lungsod ng Xiaoyang. Sabi ng babae na may seryosong mukha, talagang naisip niyang ang kanyang puso ay yari sa bakal, at ito pala ay makalaman tulad ng akin, ngunit nang makarating siya sa lungsod ng Xiangyang, oras na niya mamatay, bukod sa ating mga tao, naroon din ang mga matatandang iyon mula sa Xingyiman na napupuot sa kanya, kasama ang Tianlongwei na itinayo niya mismo, nahaharap sa ganoong hanay ng mga master, kahit na mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso, hindi siya mabubuhay bukas. Ang Miss ay walang kapantay sa karunungan. Kahit na ang Panginoon ng nakaraan ay muling isilang, natatakot akong huhangaan ko ang estratehiya ng Miss. Magalang na sabi ni Ginoo Gamyang. Sa katunayan, kakaunti ang nakakaalam na ang angkan ng bangkay ay isang mahiwagang lahi na itinatag ni Zog, ang mga mahiwaga at hindi mahuhulaan na pamamaraan ng pagpapaalis ng mga bangkay ay imbento ni Zog Laor. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, si Zhuge Laor ay isang politiko, strategist ng militar, at inventor, ngunit walang nakakaalam na ang makasaysayang dakilang tao na tinawag na Wolong ay isang Daoist scholar din na bihasa sa iba't ibang lihim na sining ng Taoismo. Sa lahat ng uri ng digmaan, kaya niyang hulaan ang hinaharap, panoorin ang mga pagbabago sa panahon, at magplano ng mga estratehiya. Ang totoo lang ay, habang ang pamilya Zog ay unti-unting nalalanta, ang angkan ng pagpatay sa bangkay ay unti-unting humiwalay sa label ng pamilya Zog. Nagdevelop sila ng nakapag-iisa at umunlad sa angkan ng pangangaso ng bangkay ngayon, na nagpapatuloy sa sinaunang lihim na teknik. Sabi ng babae, Ginoo Gamyang, maraming salamat sa pagkakataong ito. Orihinal na, ikaw at ang aking pamilya Zog ay walang kinalaman sa isa't isa, ngunit huwag kang mag-alala, matapos ang insidenteng ito, ako, Zog Prajna, ay hindi na kayo guguluhin pa. Sa hinaharap, ang angkan ng bangkay ay ang angkan ng bangkay, ang pamilya Zog ay ang pamilya Zog. Ito pala ang babaeng may maliwanag na mga mata at ngipin ay si Zog Prajna, ngunit ang mga tagalabas ay hindi nakakaalam ng kanyang relasyon sa angkan ng bangkay, at hindi ito naisip ni Yehan. Ang eksperto sa likod ng angkan ng bangkay ay si Zog Banroo, isang babaeng may walang kapantay na karunungan, ay maaari ring ipaliwanag ang mga motibo ng madalas na mga kaaway ng angkan ng pagpapaalis kay Yehan. Ganap silang inutusan ni Zog Banroo, at ang kanilang layunin ay tulungan si Zog Banroo na patayin si Yehan. Pinayagan ni Nolan Mietian si Yehan na patuloy na lumago sa timog. Sa madaling salita, hanggat ito ay isang banta, dapat itong ganap na maalis mula sa simula sa halip na hayaan itong lumago. Dapat sabihin na ang ideya ni Zog Banroo ay napakatama. Ang mga banta ay dapat na alisin mula sa simula. Kung iginiit ni Nolan Mietian na patayin si Yehan nang siya ay nasa lungsod ng Yanjing at hindi natatakot sa Diyos ng digmaan, kung gayon si Yehan ay hindi rin lumaki sa puntong ito na ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Zog Prajna, si Ginoo Gamyang ay tahimik na tumango. Mula nang umunlad ang angkan ng bangkay, kakaunti ang mga taong nakakaalala sa mga utos ng ninuno ng pamilya Zog sa ilalim. Gayunpaman, nang nag-uusap sina Zog Prajna at Ginoo Gamyang, may nangyari sa villa. Sina Yehan at ang iba pa ay nagmadaling pumasok sa bakuran isa-isa, bumababa mula sa langit, at gumawa ng isang nakakatakot na galaw upang atakihin ang mga mangangaso ng bangkay sa bakuran. Ang mga master ay umaatake pababa. Sino? Nang makita ang grupong ito ng mga taong bumababa mula sa langit, ang mga master ng angkan ng bangkay na naghahanda ay nagulat, at nagmadaling bumuo ng depensa upang labanan ang pag-atake ni Yehan. Mabilis na labanan. Si Yehan, na nagbago na ng kanyang hitsura, ay sumigaw ng mahina, at humiwa pababa gamit ang Longquan sword sa kanyang kamay. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay namulaklak sa hangin. Nang humiwa pababa ang espada, ang master ng angkan ng bangkay na nakilala si Yehan ay namatay sa lugar, at ang kanyang katawan ay natakpan ni Yehan. Ang espada ni Han ay pinaghiwa-hiwalay, at ang kanyang kamatayan ay lubhang nakakatakot.
Ang dalawang kapatid na Chen Tianxing, Leng Wufei, Shaben, Sun Bumiay at ang iba pa ay walang awa rin. Matapos magkita, pinatay nila ang isang master ng angkan ng bangkay. Gayunpaman, maraming mga master sa villang ito, mga 100 o higit pa, at lahat ng mga tao dito ay mga master sa kaharian ng Xiaorendo, at mayroon ding mga malalakas na tao sa parehong kaharian ni Chen Tianxing at ng iba pa. Damn it! Hindi kita hinanap, ngunit pumunta ka mismo sa pintuan at pinatay mo ako. Sa oras na ito, si Ginoo Gamyang ay lumabas sa villa nang marinig niya ang kaguluhan sa labas. Nang makita niya sina Chen Tianxing at ang iba pa, nagalit siya, na puno ng nakakatakot na itim na enerhiya, at malakas na binomba si Chen Tianxing gamit ang kanyang palad na parang hangin ng kamatayan, nakaraan. Magandang oras. Ang matandang katawan ni Chen Tianxing ay biglang gumalaw, at ang nakakatakot na bohikwan ay parang isang tigre na bumababa mula sa bundok na may walang katapusang kapangyarihan. Matapos magsimula ang labanan sa pagitan ng dalawa, isang nakakagulat na aura ang kumalat sa hangin. Sa mga mangangaso ng bangkay, bukod sa master na si Ginoo Gamyang, mayroong dalawang iba pang mga master na hindi gaanong mahina sa kanya. Ang isa sa kanila ay nakilala si Chen Tiantian, at pantay ang kanilang lakas. Han at ang apat sa kanila, ngayon, ay padadala kita sa impyerno ng magkasama, upang magkaroon ka ng kasama sa daan. Si Yehan ay nasa isang paghaharap sa dalawang master ng bangkay. Nang marinig ito, tumawa siya ng may pang-uyam at sinabi, hindi pa tiyak kung sino ang pupunta sa impyerno ngayon. Talaga, gayunpaman, sa oras na ito, isang malaking lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas sa villa, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang matalim na gilid, at ang kanyang hininga ay parang kulog. Siya, ang number 1 general sa Hilaga, Batwoko. Nang makita ang malaking lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, nagyayelo ang mga mata ni Yehan. Ang lakas ng taong ito ay hindi mahina sa kanya. Wu Chanzhen, sapat na ang nakita kong drama, dapat ba akong kumilos?